Magandang gabi sa inyo mga kapatid dyan sa Kuwait. At ako'y masaya at tuwa-tuwa ako, nagalak ako na kahit man lang sa pamamagitan ng ganitong pamaraan ng teknolohiya ay makasama ko kayo sa inyong pagdiriwang ng Christmas sa ating Thanksgiving ngayong gabi. At nais kong ipabot sa inyo na kayo ay miss na miss ko na. At lagi kayo sa aking prayer. At ngayon nga ay nais kong magbigay sa inyo ng mensahe na nawa ay magbigay sa inyo ng encouragement sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon. Ang tema ng ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos ay may pamagat na Stay Excited. Stay excited. At ito ay kinuha natin sa Romans chapter 12 verse 11. At ang sabi sa version na the Passion Translation, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. Dito ay binabanggit yung passion, yung enthusiasm, at yung pagiging, yung excitement natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tunay naman na kapag tayo tumanggap sa Panginoon ay minsan talagang andun yung ating excitement. Pero pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, nagkakaroon ng testing. Kung andun pa rin yung init, kung andun pa rin yung sigasig, yung seal ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya binabanggit dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma na panatilihin natin yung ating init, yung excitement natin, yung kagalakan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At dito kung mababasa natin itong aklat ng Roma, sa buong chapter ng Romans chapter 12, ay meron itong 8 warning. Sa Tagalog, meron itong 8 huwag. Huwag, huwag, huwag. 8 beses na binanggit yung huwag. Kung babasahin natin sa Tagalog, pag binasa mo yung buong chapter ng Romans chapter 12, makikita mo doon na 8 beses na binabanggit yung salitang huwag, o sa salitang Ingles ay do not. At dito ay merong kung tinatawag na 8 warnings of Romans chapter 12 to keep our excitement in serving the Lord. Merong 8 babala na binabanggit ang aklat ng Roma. Mga babala upang mapanatili natin ang ating init, ang ating excitement sa ating paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng maraming nangyayaring problema at mga pagsubok sa ating buhay. Ang unang huwag ay makikita natin sa verse 2. Sa Tagalog, ang sabi ganoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang unang huwag dito ay huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito ay pagbabawal na mapatangay sa trend o uso ng mundo. Ang number 1 na pinagbabawal at ang number 1 na gustong paalaala at babala, warning ng Romans chapter 12 ay yung bawal magpatangay sa trend o uso ng mundo. Utusan natin yung ating sarili, remind natin yung ating sarili na bawal magpatangay sa trend o uso ng mundo kung gusto nating mapanatili yung excitement natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kapag gumaya tayo sa materialistic na mundong ito, ang ating excitement sa Panginoon ay madaling mawawala at lalamig
ang ating pananampalataya kung dumating ang mga problema at pagsubok sa buhay. Yan ang dahilan kung bakit pinagbabawal ng Panginoon. So itong mga bawal na ito ay para hindi tayo lumamig sa ating pananampalataya sa Panginoon at hindi mawala yung ating excitement sa paglilingkod sa Kanya. Ang pangalang huwag ay makikita natin sa verse 3 ng Romans chapter 12. Ang sabi doon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. At ito namang number 2 ay na huwag ay tumutukoy ito sa bawal ang superiority complex. Kanina, bawal ang sumang-ayon sa trend ng mundo, bawal magpadala sa trend ng mundo. Ngayon naman, bawal ang superiority complex. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Ano ba itong superiority complex? Yung lagi mong iniisip na ikaw ay mas mahalaga kaysa iba, laging mas mataas sa tingin mo sa sarili kaysa iba. Ang superiority complex ay nagtataboy ng mga tunay na kaibigan, kaya hindi ka magiging masaya kasi ang mga kaibigan mo ay lalayo sa iyo kasi nararamdaman nila na meron kang espiritu ng superiority complex. Mahirap din makasama ang ganitong toxic na ugali at kadalas ay nakakasakit ng damdamin ng ibang tao. Ipinaalala sa atin ng Romans chapter 12 na tayo ay bahagi ng isa't isa at lahat ng parte ay mahalaga. Kung walang isang part ng isang makina, ay hindi ito tatakbo ng maayos. Ganon din naman sa church o sa pamilya ng Panginoon. Hindi natin dapat isipin na ako'y tumatayo sa unahan o kaya naman ako ay may mahalagang ginagawang parte, ako ang mahalaga. Tandaan natin na tayo ay bahagi ng isa't isa at kapag wala yung isang bahagi ay hindi tatakbo ng maayos ang pamilya ng ating Panginoon. So, pangalawang pinagbabawal ng Panginoon sa Romans chapter 12 para hindi manlamig at mawala yung excitement natin sa paglilingkod sa Panginoon ay yung bawal ang superiority complex sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pangalawang huwag ay matatagpuan natin sa verse 11. At ang sabi dito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. So ito medyo masakit ito kasi sabi ganon, huwag mga tamad sa pagsusumikap. So ang pangatlong paalala ng Panginoon sa Romans 12 ay bawal ang tamad at panlalamig sa Panginoon. So hindi dapat yung maging tamad tayo sa pag-attend, hindi dapat na tayo maging tamad na manalangin, hindi pwedeng maging tamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos at devotion. Lahat ng mga basic na yan ay hindi dapat nating katamaran kung gusto nating lagi tayong mainit at manatili yung excitement natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang utos na ito ay upang manatili tayong masigla sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Kristiyanong hindi gumagalaw ay baka ma-stroke. Kaya galaw-galaw din pag may time. Yun po ang sinasabi. So, dapat aktibo tayo. Hindi tayo nagtatago kung may problema. Hindi tayo natutulog lang. Kundi hindi dapat maging tamad sa gawain ng Panginoon. Kundi lagi tayong masigla at maningas sa Espiritu. Okay. Ang pang-apat na huwag ay matatagpuan natin sa verse 14 ng Romans 12. Ang sabi ganon, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Ito naman ay gusto kong sabihin ng pang-apat ay bawal ang haters. Bawal ang haters. Sabi ganon, kung kayo ay mayroong mga umuusig sa inyo, huwag kayong magalit, huwag ninyong sumpain, kundi pagpalain ninyo sa halip na sumpain. Mahirap nga naman ito, no? Kasi inaaway ka na,
pero i-bless mo pa. Ang utos na ito ay upang hindi na kumalat ang virus ng galit sa iba. Ang nagtanim ng pagpapatawad at pangunawa ay tiyak na mag-aani rin ng pagmamahal. So, ang pang-apat ay bawal ang haters sa gawain ng Panginoon. Ang pang-limang huwag ay matatagpuan natin sa verse 16 ng Romans 12. Sabing gano'n, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magyabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Ito naman yung panlimang huwag. Huwag kayong magyabang. So ito panglima, ang bawal dito ay bawal ang pride. Ang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon ay bawal ang pride. Isa rin sa sintomas ng malusog na pananampalataya ay ang pantay na pakikitungo natin sa ating kapwa. Mahirap man o mayaman, pareho ang pagtingin sa atin ng Diyos. So dito ay pinapaalala sa atin ang Panginoon para hindi tayo manlamig at mawala yung excitement na bawal ang pride. Ang pang-anim na huwag sa Romans 12 ay matatagpuan sa verse 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. So dito ang sabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ito ang pang-anim na huwag. At dito ay nilista ko dito na bawal ang makipag-away. Bawal ang mag-away-away at bawal ang makipag-away. Ito ang pang-anim na paalala sa atin para tayo ay huwag manlamig at mawala ang excitement. Bawal ang makipag-away. Kasi ang sarap-sarap maglingkod sa Panginoon, talagang masigasig. Pag nagkaroon ka ng kaaway sa church, hindi ka na-attend. At gusto mo magtago na lang sa bahay at ayaw mong makita yung hinagagalitan mo. So, bawal ang makipag-away, kundi piliting makipagkasundo at sikaping mapanatili ang unity in the Spirit sa gawain ng Panginoon. Ang pagganti ng masama sa masama ay tiyak na hindi makabubuti sa ating puso. Maging mahinahon at sikaping mamuhay ng payapa at sikaping makasundo ang isa't isa para hindi mawala yung ating excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pampito, ito ang pangalawa sa huli, na huwag sa Romans 12 ay ito, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, ang sabi ng Panginoon. So dito, huwag ipaghiganti ang inyong sarili. Ang bawal dito, nilista ko sa ikapito, ay bawal ang paghihiganti. Kahit kayo man ay naapi, kayo ay nagawa ng masama, ay bawal ang paghihiganti. Ang paghihiganti ay mabilis na nagnanakaw ng ating kagalakan. Ang nagtatanim ng galit ay hindi magiging masaya kahit kailanman. So, para maging manatili yung excitement ay huwag padadaig sa espiritu ng paghiganti, kundi matuto tayong magpatawad. Ang panghuli na huwag ay matatagpuan sa verse 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. At nilista ko dito yung bawal sumuko sa pressure ng kasamaan. Yung kasing pag ginawan ka ng masama, andun yung pressure na gayahin mo na rin, parang ngipin sa ngipin. At gusto mong maghiganti rin. Pagka ginawa mo na rin yung ginagawa ng mundo, ay nadaig ka na ng masama. Pag ginaya natin ang paraan ng mundo, nadaig na tayo ng masama. Gawin natin palagi ang paraan ng Diyos at sa ganon tayo ay magtatagumpay. So, bawal sumuko. Hindi pwede mag-give up. Bawal gayahin yung pamamaraan ng mundo. Ano ang goal natin dito? Magkaroon tayo ng spiritually
na healthy believers. Spiritual na pagiging malusog na Kristiyano. At ito na nga yung ating verse sa verse 11 na sinasabi, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. So ang ating goal ay ang palagi tayong maging mainit at masiglang Kristiyano, excited na Kristiyano. Yan ang palatandaan ng isang malusog, spiritual na malusog na Kristiyano, yung laging masigla dahil malusog ang kanyang spiritual life. So ito ay ating iisa-isahin. Ito ang temperature of healthy believers. Isa-isahin. Anong sinasabi doon? Unang, pinapaalala sa atin na enthusiastic in serving the Lord. Yan ang palatandaan ng isang malusog na Kristiyano. Siya ay enthusiastic in serving the Lord. Pangalawa, the passion toward God is boiling hot. Talagang kumukulo yung kanyang sigasig, yung kanyang passion sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, radiating with the glow of the Holy Spirit. Talagang nakikita ang liwanag ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. At pang-apat, filled with excitement in serving Christ. At doon palagi yung excitement sa paglilingkod sa Panginoon. O mulan man o umaraw, may pagsubok o wala, andun palagi yung excitement na makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon kahit na anong hirap ang ating pinagdadaanan. Ito ang mga sintomas ng tunay na malusog at masiglang Kristiyano at malakas ang spiritual immune system. Malusog, hindi kaya ng virus ng mundo kasi malusog ang kanyang immune system. Malusog ang kanyang spiritual life. Ngayon, yun ang verse 11. Pero pag binasa natin yung verse 12, binabanggit doon yung 3 doses of spiritual immunization to keep our excitement for God. So, yun yung paalala ng Panginoon sa verse 11. Yun yung mga palatandaan, sintomas ng isang malusog na Kristiyano na may excitement. Pero doon sa sunod na verse, sa verse 12, ay binabanggit pa paano natin ito magagawa. Kailangan daw mayroong 3 bakuna, immunization, 3 doses of spiritual immunization to keep our excitement for God. Itong 3 bakunang ito ay magpapanatili ng ating sigla, ng ating excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Ano-ano ba ito? Isa-isahin natin sa Romans 12:12. Sabi ganon, rejoice in hope. Itong unang bakuna, rejoice in hope, na tayo ay magalak lagi sa ating pag-asa. Bakit? Kasi a life built on the Christian hope will be joyful. Ang isang buhay ng Kristiyano na nakasandig, nakapundasyon doon sa pag-asa ng isang Kristiyano na kasulat sa Biblia ay laging puno ng kagalakan. Ang Kristiyanong puno ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos ay palaging excited at masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit may pagsubok, alam mo yung pag-asa mo, alam mong meron kang kaligtasan, alam mong meron kang buhay na walang hanggan, alam mong makakasama mo ang Panginoon sa langit sang-ayon sa pangako ng salita ng Diyos. Kaya kahit na may karamdaman, kahit may pandemic, kahit may kahirapan, kahit may maraming mga pagsubok sa buhay, ay andun pa rin ang pag-asa. Kaya masaya ka pa rin dahil alam mong meron ka pa Kristo sa iyong buhay. Yun ang unang bakuna na dapat natin i-inject sa ating puso at isipan. Ang pangalawa, bukod sa rejoice in hope, ay sabi dito, be patient in tribulation. Tayo daw ay maging patient sa mahabang pasensya sa ating mga paghirap. Bakit? Kasi nga, a life full of joyful hope will be patient even in difficult situation. Ang Kristiyanong palaging masayang umaasa sa mga pangako ng Diyos ay magiging matatag kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Yan nga po yung pinapaliwanag ko kanina. Ang pag-asa mo na sa Panginoon, kahit na may mga tribulation and problems and trials sa buhay, masaya ka kasi alam mo ang iyong pag-asa sa Panginoon. At pangatlong bakuna, di po ba yung bakuna, merong
First dose, second dose, meron pang booster. Sa Kristiyano po, meron din po niyan at lalo nagbibigay ng spiritual na lakas sa atin. Yung panghuli ay napaka-importante po nito. Be constant in prayer. Manatiling na sa pananalangin. Ano po ang dahilan? Sabi dito, our lives will be joyful, hopeful, and patient if we are prayerful. Magiging masaya at matatag tayo kung tayo po ay mapanalangin. Ang Kristiyanong matyagang umaasa sa mga pangako ng Diyos ay lalong titibay kung siya ay palaging nananalangin. Lahat ng ito ay nakabase doon sa ating pananalangin. Magiging matatag tayo, mahabang pasensya, matiisin kung tayo ay nagiging prayerful. Ito ang tatlong bakuna para laging mapanatili natin ang ating excitement sa Panginoon at hindi tayo madala ng mga problema na dadaanan natin sa mundong ito. Sa panghuli, nais kong magbigay sa inyo ng isang ilustrasyon ng isang ginawa kong kwento para maipakita sa atin ang kahalagahan ng mensaheng ito. Ang kwento tungkol sa ang Christmas card at ang 4 na kaibigan. Narito ang isang kwento na magsasalarawan ng ating kalagayan sa Panginoon na may pamagat na ang Christmas card. Mayroong isang mayaman na nagpadala ng Christmas card sa kanyang 4 na mga kaibigan. So yung mayaman, pinadala niya ng Christmas card yung kanyang mga kaibigan. Ngayon, dahil sa yung Christmas card ay parang hindi na uso ngayon, kaya yung unang kaibigan ay hindi naging interesado, kaya ang Christmas card ay itinapon na lamang niya sa basurahan. Sabi niya, hindi na uso ito, kaya tinapon niya sa basurahan yung Christmas card na padala ng mayaman niyang kaibigan. Naisip siguro niya, ano yung Christmas card? Pera na lang sana. Tinapon niya sa basurahan. Ngayon, yung pangalawa namang kaibigan ay napilitang buksan ang Christmas card at laking tuwa niya nang mabasa ang nakasulat doon. Ano kaya ang nakasulat doon sa Christmas card? Yung palang unang kaibigan, hindi na binasa yung kung ano nakasulat doon. Yung pangalawa, binasa niya at may nakasulat. Anong nakasulat? Ganito po ang nakasulat. Mahal kong kaibigan, ang Christmas card na ito ay ipinadala ko sa iyo para malaman mo na on the way na ang iyong mga regalo. Aba, ay meron palang kasunod doon na sinasabi na ito palang pauna lang pala yung Christmas card at merong mga darating na mga regalo. Ngunit itong kaibigan na ito dahil sa regalo lang ang mahalaga sa kanya, kaya naman itinapon na rin niya ang Christmas card sa basurahan pagkatapos niyang mabasa ang mensahe tungkol sa regalong darating. Kaya tinapon na rin niya yung Christmas card. Ngayon, tingnan natin yung pangatlong kaibigan. Ang pangatlong kaibigan ay binuksan din ng Christmas card at nabasa niya ang tungkol sa regalo. Nabasa rin niya. Ngunit, binasa rin niya ang nakasulat sa kasunod na pahina. Meron palang second page yung Christmas card. At doon sa second page ng Christmas card ay ganito ang nakasulat. Meron palang nakasulat doon. Sabi ko lang, pag natanggap mo ang Christmas card na ito, sabi ng mayamang kaibigan na nagpadala ng Christmas card, ay i-text mo sa akin ang password. At ang password ay Gen 316. Aba, meron palang, kailangan pala pag natanggap mo yung Christmas card, ay i-text mo yung nakalagay doon na password para doon palang ipapadala sa yung regalo. Pagkatapos niyang may text yung password, agad niyang itinext, ay agad naman niyang itinapon ng Christmas card sa basurahan. Sabi niya, okay na, I-send ko na yung password, Jan 316. Sure, darating na yung regalo ko. Kaya hindi na siya interesado kung ano pang mga sasabihin doon sa kasunod na pahina at tinapon na niya sa basurahan din yung Christmas card. Tingnan natin kung anong ginawa ng pang-4 na kaibigan. Binasa naman ng pang-4 na kaibigan ang kabuuan ng Christmas card at sa bandang likod ay ganito ang nakasulat. Meron pa pala sa likod na nakasulat. Ganito ang nakasulat sa likod ng Christmas card. Ingatan mo ang card na ito bilang katibayan
Pag nawala ito, hindi sa iyo ibibigay ang mga regalo. Ay, nako, naloko na, no? Kasi meron pa palang malagang mensahe doon sa likod ng Christmas card na nakalagay, iingatan pala dapat yung Christmas card na yon bilang katibayan. At pag nawala yon, pagdating ng regalo, hindi niya makiklaim. Hindi may ibigay sa kanya ang regalo. Ay di ang makakatanggap lang ng regalo ay yung pang-apat. Kasi siyempre, iingatan niya. Kasi nabasa niya lahat. Ano ang gusto kong ipapot dito mga kapatid? 2,000 taon na nakalipas, pinadala sa atin ang Christmas card ng Panginoon sa anyo ng isang sanggol sa sabsaban. Marami ang hindi naging interesado kaya hindi nila pinansin. Ang iba naman ay mga material na mga regalo lamang ang habol at wala silang pakailam sa sanggol na si Jesus. Hindi sila nagbukas ng puso para anyayahan ang Panginoon sa kanilang buhay. So ganun po naman yung ibang tao. Ang iba naman ay tumanggap pero hindi nila iningatan ang pananampalataya sa kanilang puso. Sumuko sila sa pagdating ng pagsubok at naglaho ang kanilang excitement sa Diyos pagdating ng mga problema at mga pagsubok. Ngunit, ang pang-apat naman, ngunit ang sumampalataya, merong mga sumampalataya at nanatiling excited sa paglilingkod sa Diyos. Iningatan ang liham ni Jesus, ang Biblia, sa kanilang puso. At sila ang tatanggap ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Sabi nga, ang magtiyaga hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Andun yung patience. Una, kailangan, andun pala yung ating hope, yung patience at yung ating prayer para tayo ay manatiling excited sa ating Panginoon. Kaya ang mensahe nga po dito ay stay excited. Magpatuloy tayo. Huwag nating hahayaan na yung mga nangyayari sa ating buhay ay maging dahilan para tayo ay manghina, manlamig, at mawala yung ating excitement sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang aking panalangin sa Panginoon na ang ating mga kapatiran diyan sa Freedom in Christ Kuwait ay magpatuloy na maging excited sa paglilingkod sa Panginoon. Sa taong ito na darating 2022, manatili tayong excited at magpatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyo.